Hi everyone, this is Abner Tulagan at nanonood ulit tayo ng Abot Kamay na Pangarap, episode 335. Tinangka nga magsumbong ni Annalyn sa mami niya pero hindi siya nasamahan nito dahil ayaw iwan si Carlos. So medyo nagkatampuhan pa sila at mag-isa na lang na hinarap ni Annalyn ang problema with Zoe. And ayun na naman, nagsabang na naman sila. Buti na lang nandun na si RJ at yun, kinagalitan ni RJ si Zoe sa patuloy na pagtatakip sa mga kasinungalingan ni Moira. At galit na galit si Moira sa nanay niya kasi ayaw humarap ni Moira, gusto magtago at iniwan na lang naglaglagan na lang silang mag-ina. At eto na si Moira, mag-isa na siyang nagtatago sa hotel. Pero nagkataon naman na nandun si Annalyn with another doctor. Kaya ayun, si Zoe tinatry na naman mag-sorry, drama kay RJ sa kasalanan ginagawa niya. But the other half of the secret ay hindi pa rin nare-reveal. Doon pa lang sa hagdanan na paghulog ni Moira kay RJ. Magkasabwat? At saka, ibang klase rin daig pa yung writer. Kung makapag-imbento ng kwento. Alam mo, nag-aalala ako, Diyosa Kasi hanggang ngayon, wala pa rin balita kay Annalyn. Ano na kaya nangyari doon? Alam mo kasi, Lynette, dapat sumama ka na kay Annalyn. Total, hindi ka rin naman makafocus dyan sa ginagawa mong kasal niyo ni Doc Carlos. Ayoko naman kasing isipin ni Carlos na mas inuuna ko pa yun kesa... Titingin mo na sa gilid kung nakikinig si Doc Carlos, yun tayo kesa dun sa kasal namin. Sa bagay, no? Pero alam mo, Lynette, inisip ko talaga, ano naman ang dahilan ni Mona para ipahang si Doc RJ? Pwede bang wala lang, no? Alam mo, sana talaga malaman na nila RJ tsaka ni Annalyn yung dahilan. Nang sa ganon, maparusahan na yung Moira na yan. Kaso mukhang hindi pa. Hindi po, Dad. Hindi ko po talaga alam, I swear. Ayan nagsisinungaling. Pero, Dad, natatakot lang talaga si Mommy. I'm sure nagsisisi din yun. Naku, Please, Dad, sana mapatawad mo siya. inaabogado na naman niya yung nanay yung impact. Zoe, trust builds relationships. Lies weaken it. Yan tayo, ang ganda ng sinabi niya. Totoo naman kasi, trust, build relationships, diba? Lies, nanyanira yun. But betrayal? It destroys it. Ano, miss? Matagal pa ba? Wait lang po, ma'am. Saglit na lang po. Sige, anak. Naku, maririnig naman ni Zoe. Hello, Annalyn. Hello, Tay. Tay, alam ko na po kung nasa si Mamoy. Sana hindi magsalita Ito po siya sa si Indiva RJ. del Calo Hotel. Sige. Pupunta na ako dyan. Okay po, Tay. Ingat ka po. Nakita na ni Annalyn kung nasaan ang mami mo. Sasama ako, Dad! Sinabi Zoe, na don't naman. you dare warn your mother about this. Pag nakapag-check-in ng mami mo, she can stay in her room forever. Hindi na natin siya makikita. Okay? Let's go. Kakainis. Thank you. Hi, Ninang. What are you doing here? Katie! Staycation. Kasi alam mo naman ito yung favorite hotel ko, di ba? Yes. Yes, in fact, you recommended this hotel to me. Kaya dito na po ako lagi nagpapamiting. Talaga ba? O sige, I'll go ahead. Oh, Ninang, I was wondering, why the sudden staycation? Are you all right? Of course. Actually,
Nag-away kasi kami ni Robert. Kaya dumistansya muna ako. Kaya pag nakita mo si Robert, please, don't tell him that I'm here, okay? I mean, I need my space. Sige. Ninang, I just want you to know that you can talk to me. Talagang pigil tong inaanak. Alam ko po, nagkakaproblema tayo. Alam mo, ang problema ko, ikaw. Kasi kanina ka ba nakaharang dyan sa dinadaanan ko? Ninang, mukhang mabigat yung problema mo. If you want, let's go to the bar. We can have some... I don't need to drink. Kailangan ko magpahinga. Alam mo, kanina pa ako nainis sa'yo. Pwede ba? Real talk nga tayo, Katie. Kung may kailangan akong kausapin, hindi ikaw yun dahil alam ko kakampi ka ng kabit ng Lynette na yun. Kaya please leave me alone. Ninang, I just want you to know that I'm here for you. Ay, nakakainis. Si Annalyn ba yun? Is that Annalyn? Anong ibig sabihin nito, ha? Pinagtutulungan niyo ako? Ninang, hindi. Praning na. Oh my God! Nagsumbong na kayo kay Robert? No, don't be ridiculous. Sinungaling ka! Kaya kanina ka ba pahara-hara dyan dahil sinabi mo kay Robert kung nasan ako? Iwan mo nga ako! Hindi ka po pwedeng umalis. Parating na si tatay at kailangan mo siyang harapin. Hindi ko siya haharapin dahil wala akong kasalanan. Alam mo, atribida ka talaga lang harassing me! Nang, huwag ka nang tumakbo, please. Things will just get worse. Kausapin mo na lang si Doc RJ. How dare you do this to me? Guard! Tulungan niyo ako! Inaharas ako itong mga to! Hawakan niyo sila! Mamaya! Ninang! Howard! Robert! Impact na talaga. Ay, naku. Ano kayo mangyayari sa What are kanya? you doing here? Hindi mo talaga alam. No, I have no idea. Sinungaling ka? From now on, puro katotohanan ang lalabas dyan sa bibig mo. And if I have to squeeze it out of you, I would gladly do it. Naintindihan mo? Ow! Ow! You're hurting me! Tama na! Zoe, help me! No, please! Huwag ka nga okay, Moira. Ano ba ang gusto mo? You know what I want. Dapat Kaya mo mga i-demanda kinakuha nila ng yan. pinagkakuhan, di ba? Hindi kita tinaguan. Enough! Now na na-corner na kita, you better start telling me everything. Bakit mo ginawa sa akin yung ginawa mo? I didn't do anything. Tingnan mo yung ginawa mo. Meron ng proof na sinungaling pa rin. Abot kamay na Lala sa gabing madilim, ikaw ang bawat... Hindi mo pa rin alam? You're a criminal. No, Robert. Hindi ako criminal. Demanda mo na Please, nga let me yan. explain. Sige, i-explain mo kung bakit mo ako hinulog sa hagdan. Explain mo kung bakit hindi mo sinabi sa akin yung ginawa mo. I-explain mo bakit dinamay mo si Zoe sa kasinungalingan mo. Mag-explain ka. Kikinig ako. Robert, please. Kumalma ka. Kung gusto mo, sa bahay na lang tayo mag-usap. Mag-usap tayo na maayos. Titigil na tayo ng mga tao. Na akong pakialam. Sabihin mo, mag-explain ka. Zoe, please, tulungan mo ako sa daddy mo. Nagpapa, ano pa talaga, nanganap ng damay. Hindi kita tutulungan. Laglagan na. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo at mangyayari lang yun kung sasabihin mo yung totoo. What? Tigilan mo na nga yung mga palusot mo! Ang kapal na mukha mo as if wala kang kasalanan dito. Oo, may kasalanan ako. Pero nagsisisi ako dahil
nalaglagan. ka! Nagsinungaling lang naman ako para sa'yo eh. Kahit ang bigat-bigat sa loob ko. Oh, Pero ayoko na. Pagod na ako. Pagod na akong tulungan ka. Pagod na akong madami sa mga kasamaan mo. Ako pa pinapalabas mong masama? Eh bakit masama ka naman talaga? Ha? Lahat ng to nangyayari dahil sa kasamaan mo. hininihin lahat sa nanay niya. Dahil kriminal ka. Ang kapal na mukha, wala kang utang na loob! Usaktan ng anak ko! Robert, please, huwag kang maniwala kay Zoe. Hindi ko siya tinapot, hindi ko siya pinilit. Zoe! Huwag mo akong babalik na rin! Mana, Moira! I just want to know the truth! Bakit mo ako hinila sa hagdan? Bakit tayo nag-away sa fire exit? At anong pinag-awayan natin? You answer me! Anak mo ba si Zoe? Answer me! Hindi! Hindi mo anak si Zoe! I'm so sorry, Robert. Sino ang tatay ni Zoe? Sino? Ay, nadadala ako ng nakakalimutan ko yung timer na kailangan kong i-click. Ayaw mo sumagot, ha? Robert, what? Robert, what? Ano, Moira? Salita ka! Maraming salamat, Doc. Mag-iingat kayo, Doc Carlos. Doc? Doc? Discharge ka na? Sigurado ka, kaya mo na. Doc, lidon muna na ako. Doc, is everything okay? Are you okay? Ang inaalala ko lang si Zoe. Narinig kasi ni Annalyn na may alam si Zoe sa aksidente ni RJ. Wait, what? Si Zoe ang may gawa nun? Hindi. Hindi ko alam. Pero narinig ni Annalyn na si Moira ang cause ng aksidente ni RJ. Ikaw ba, Doc Lidon? Wala ka bang alam tungkol dito? Doc, wala akong alam. Paano niyo malalaman yan? Kanalaman yan. Andyan, wala akong kinalaman dyan. Isa lang ang sikretong alam ko. Yung sikreto mo. Isusumbong ni Annalyn si Zoe kay RJ. At sigurado ako, makagalit si RJ sa kanya. Kaya hindi ko alam kung anong pwede niya gawin sa anak ko. I don't think so. I mean, hindi naman kayang saktan ni Doc RJ si Zoe. Hindi niya magagawa yun. Doc, ang dapat naisipin mo ngayon. Ngayon na posible na masira si Doc RJ, si Moira, at saka si Zoe. Posible na rin na sabihin ni Mang Moira yung sikreto mo kay Doc RJ. There's no point in keeping your secret. Kung masisira sila bilang isang pamilya. Kailangan puntahan si Moira. Naku po, kikisaw-saw yung loko. Ayaw pa rin talaga kasing magpaka-honest eh. Tell me the truth! Hindi ko na maalala. Hindi ko naman sinasadya. It was an accident. Ayaw mo talaga magsalita? Pues, sa presinto tayo mag-usap. No, Halika. Zoe! Zoe, help me! No, please! No! No! Hindi niyo pwede gawin to! Zoe, help me! No! Ayaw mo ka na magpaliwanag. Naghimatay-himatayan. Moira! Mom? Mom! Mom! Mom, wake up! Mom! Mom, wake up! Mom! Mom! Ma'am Moira, slow response went up lightly. Resistance and eye opening. Naghimatay-himatayan ang lola niyo. Best way to escape.
Pulses slow with irregular rhythm. This may cause fainting and less blood supply to the brain. This is syncope. She's not faking it. Tay, nahimatay po talaga siya. Kailangan po siyang dalhin sa clinic. Ngayon na. Dali na lang natin sa Apex para mabantayan siya doon. Yes po. Kung maaawa o ano. Rosa, sabi na po sa inyo ni Annalyn kung ano nangyari. Hindi ba? Bakit? Ano ba nangyari? May napanood po kasing CCTV footage si Doc RJ. At base sa footage na yun, si Ma'am Moira po talaga ang dahilan kung bakit siya na-aksidente. Praise God! Alam na ni Doc RJ ang lahat. Ako galing-galang po ko doon, nagkagulo sila. Kasi kinonfront ni Doc RJ si Ninang Moira. Ay, sayang, hindi natin nakita yun, no? Ano? Nagkagulong pamilya ni RJ? Ano ginawa niya kay Moira? Kay Zoe? Zoe is okay, pero si Ninang po hindi. Kasi mag-isa na siya ngayon. Taga-taga sandali. Eh, hindi ba magkakampi yung dalawang yun? Naglaglagan na siya. Ay, nilaglag ni Zoe ang nanay niya. Nakakaloka. Well, according to Zoe, pinilit lang siya ni Ninang Moira gawin lahat ng nagawa niya. Kaya galit na galit si Ninang. Teka muna to. Eh, si Annalyn, kamusta? Okay lang ba siya? Si Annalyn po is okay. Kasama niya ngayon si Zoe tsaka si Doc RJ papunta silang Apex. Kasi hinimatay si Ninang Moira sa sobrang pagiging emosyonal. Delaying tactics lang yung lola mo. Malamang. Maraming salamat ha. Puntahan ko muna si Annalyn. Alir, samahan na kita. Carlos, wag na. Umuwi ka na. Para Pahinga ka na lang. makapagpahinga ka Oo. na. Panira ka lang sa mga tanungan doon ng pamilya. Yun yan. Ibang magalit si Moira. Hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin. I need to make sure na safe kayo ni Annalyn. Maraming salamat. Ay, sasama rin ako. There has been an irregularity in her heart rate and rhythm, maybe due to heightened stress, which caused the decrease in blood flow in her brain, which caused the syncope. If you'll excuse me, I'll just check on Ma'am Moira again. Pare, ikaw ba okay ka lang? Baka kailangan mo magpa-check up. You don't look well. I'm not. Pero kahit papaano parang nabunutan ako ng tinik. Pero hindi mo pa alam yung buong kwento. And I found out the truth. Not the entire Siguro mas truth. maging okay ako kapag nalaman ko na yung buong katotohanan. Kaya pare, please make sure na hindi makatakas si Moira. Tumawag ka na ng security para mabantayan siya. Dad, hindi ba sobra naman po yun? Sobra? Tinakbuhan ako ng mami mo, di ba? Muntik pa ako makaladkad ng kotse niya. Zoe, kilala mo ang mami mo. Gagawin niya ang lahat. So kung kailangan PSG ang magbantay sa kanya, gagawin ko para hindi niya ako maisahan ulit. Pare, calm down. I'm sorry. Naging ganito lang naman ako dahil sa mami mo. Nag-iingat lang ako. I'm sorry to interrupt, but maybe we can compromise. Walang compromises dyan sa impact ng demonyo na yan. If you really want security, baka naman pwedeng sila Karen na magbantay. Anyway, wala naman masyadong pasyente. Oo nga po, Dok. Kaya naman po namin magbantay. Opo, Dok. Kami ni Karen ang bahala kay Madam. Mag-1 is to 1 po kami. Hindi po namin hahayaang makatakas si Ma'am Moira sa amin. Okay, sige. Naku, walang tiwala Zoe. dapat kasi I know that your mom is still hiding something. Gagawin niya ang lahat para hindi ko malaman. Naniwala ka naman na pinilit ni Ma'am Moira si Zoe. Di naman, pero paano kasi kung totoo talaga yung sinasabi ni Zoe?
Na napilitan lang siyang kampihan yung mami niya kasi natatakot siya. Takot nga. Naku. Naman Annalyn nakakainis din Parang binablockmail siya, ganun. Ewan ko, hindi ko alam. Marami rin kasi hindi pa nasasabi si Ma'am Moira eh. Tapos nahimatay pa siya. Alam mo, yung ginawa ni Zoe, it's a classic example of survival of the fittest. Ganun. Matira, matibay. Pero grabe, kawawa naman si Doc Archie. Isipin mo si Ma'am Moira pa talaga yung dahilan ng aksidente niya. Si Moira nga ang dahilan ng aksidente ko. Moira! Talagang tinulak siya Walang pakialam si Moira. Balik ka dito! Stop the car! Naipit lang ako eh. It's either you or si Mom. Ipares ko kayong mahal. Pero kailangan ko pumili, Dad. Bakit mo ginawa sa akin ang ginawa mo? I just want to know the truth! Bakit tayo nag-away sa fire exit? At anong pinag-awayan natin? Tay. Okay ka lang po? Wala. Merong may tick siya. Baka kung napapalo na rin yan. Tay, nanginginig po yung kamay mo. Gusto niyo po samahan na kita sa ER? Hindi na, anak. Stress lang to. Kumain ka na po ba, Tay? Gusto niyo po ng tubig? Ng kape? Tay, akin na po yung kamay mo. Tay. Dr. Tanyag, huwag ka pong makulit. Akin na po yung kamay mo. Sabayan niyo po ako, ha? Inhale. Exhale. Ang sweet. Inggit si Zoe. Yes po, Tatay. Inhale. Exhale. Okay ka na po? Pasensya ka na, anak. Parang bigat-bigat na hiramdam ko kasi. I feel like my life is falling apart. Yung asawa ko, pinahamak ko. Yung anak ko, kasabot. I lost who I am dahil sa ginawa nila sa akin. Kakalungkot naman. Naiiyak ako. At itinago nila yung ginawa. Pamilya ko sila. Pero trinahidro nila ako. Pero Tay, diba, sabi naman po ni Zoe, napilitan lang po siya kaya ganun. I don't know kung maniniwala ako sa kanya. I don't know who to trust anymore. Basta Tay, dito lang po ako para sa'yo, ha?
Nakakaiyak. Ang simple lang na eksena, pero nakakaiyak. Relate yung mga tatay dito. Hindi na. Naniwala pala ako kay Moira at saka kay Zoe noon. At binan kita sa buhay ko. Wala na pala akong maging kasama kayo. Thank you, anak, for not giving up on me. Got you, Tay. Inggit. Inggit siya. Kasi salbahe eh. Nakikitatay na nga lang, salbahe pa. Alam naman natin eh na walang sikretong hindi nabubunyag. Tingnan mo yung mama mo. Shut up! Uy, naantok ka. Mabuti pa. Magkape ka muna. What's happening here, Dr. Amino? Dok RJ, nakatakas si Ma'am Moira. Paano nangyari yun? Dok, kanina po kasi nung nagising po siya, tinadyakan niya po ako eh. Tapos, Dok, ninakaw niya po yung gunting ni Nurse Karen. So, armed and dangerous po si Opo, Madam. nanutok po siya eh. Hanapin niyo si Moira. Hindi siya pwede makaalis ng ospital na to. Sandali, ano nangyayari? Si Ma'am Moira po, nakatakas. Ano? Pero grabe naman yun, ano? Sa dami na naghahanap sa kanya, walang nakakita. Huli. Talaga na piniga itong pagtakas ni Moira. Ang ganda. Ang ganda. Nakakatawa. Ang ganda ng show, the entire show. Ang ganda nung bukod sa exciting part, anong take ko dito? Yung take ko dito is we don't give up on our family, on our parents, on our children. Kailangan maging honest. Wag yung mga betrayals dapat hindi maging part ng relationship. So yun lang. At abangan natin ulit yung bukas sa adventure ng pagtakas ni Moira. At kung paano pa tutuklasin yung natitira pang sikreto ng kwento. So yun lang. Maraming salamat for staying with me. Again, this is Abner. And please stay safe and stay subscribed to my YouTube channel. It's Pan-North TV. Hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East, kundi Pan-North. Bye!